anumang kapintasan ay hindi hadlang para mahanap mo ang taong tunay na nagmamahal sa iyo. Minsan, ito pa ang nagiging tulay para makilala mo kung sino talaga ang tatanggap sa iyo ng buong buo. Ikaw, kabarangay, paano ka tinanggap ng taong minahal mo sa kabila ng mga kapintasan mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Barangay Love Stories. Isa rin po ako sa mga libo-libo ninyong tagapakinig. Lagi po ako nakasubaybay sa Facebook para makinig ng mga bagong kwento ninyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lyda. 32 years old sa ngayon at ang kwento ko naman ay nagsimula noong sa mas bati pa ako nakatira. 2 taon rin po ang nakakalipas. Papadudot, madalas ko pong idaw ng sarili ko lalo na tuwing hindi ko naiiwasang ikumpara ang itsura ko sa iba. May kapayatan po kasi akong babae at hindi na nakikita ang kaliwang mata ko dahil sa glaucoma. Pero pagdating sa height ay papasa ako sa height requirement sa mga beauty pageant. Hanggang 3rd year high school lamang po ang natapos ko dahil maaga akong namulat sa pagtatrabaho. Pa-extra lamang noon sa kung ano-anong trabaho ang tatay ko. Ang nanay ko naman ay sugaron at halos wala na ring pakialam sa aming magkakapatid. Mula nang umalis ako sa bahay ay nagkahiwa-hiwalay na rin kami ng 2 ko pang kapatid. Yung huling balita ko ay naghanap na rin sila ng trabaho dahil hindi na sila kayang buhayin ng mga magulang namin. Ipinagkasundo naman ako ng tatay ko sa kumpare nitong itago na lang natin sa pangalang Isidro. Tutol po ako sa pagsasama naming 2 dahil parang tatay ko na rin siya. Pero wala naman akong magawa lalo na't para sa tatay ko ay yun na lamang ang silbi ko. Malaki kasi ang naitulong ni Isidro noong magipit ang pamilya namin. 58 anyos na si Isidro at nagtatrabaho siya bilang Kristo sa sabungan. Pero bukod doon ay nagkaalaga siya at nagkukondisyon ng mga manok na panabong sa kanya ibebenta ng mahal. Maselan po siya pagdating sa mga alaga niyang manok. Kaunting pagkakamali lang ay halos bugbugin na niya ako. Mula din nang magsama kaming 2 ay hindi na niya ako pinayagang mamasukan bilang kasambahay dahil wala raw mag-aasikaso sa kanya. Lalong-lalo na sa mga alaga niya. Sa katunayan, Papadudod, ay impyernong maituturing ang naging buhay ko sa poder ni Isidro. Pero tiniis ko na lamang ang lahat. Iniisip ko kasi na wala rin namang ibang magkakagusto sa kagaya kong hindi na nga kagandahan, ay bulag pa ang kaliwang mata, Papadudot. Oh, gising ka na pala. Buti naman at maaga mong pinutol yung pagiging prinsesa mo sa panaginip. Kala ko gigising na naman ako na wala pang pagkain eh. Maaga naman talaga ako nagigising. Nauna ka lang Huwag na… mo ko simulan. Kaya aga-aga pinapainit mo ulo ko. Kakain ka na ba? Paghahanda na kita ng almusal. Hindi na. Asikasuhin mo na lang yung mga manok doon sa labas. Siguraduhin mo na sakto lang ibibigay mong pagkain. Kung hindi, malilintigan ka sa akin. Linisin mo na mabuti mga kulungan. Masyado ng malaking puhunan ko sa mga yon. Kaya hindi pwede magkasakit. Nung nakaraang araw parang wala kang buto o maglinis. Ang dami pang naiwang dumi ron. Sige, asikasuhin ko na muna. Teka, yung 3 manok na malapit doon sa puno ng mangga, huwag mong papakainin. O sige, may iutos ka pa ba? Wala na. Tapusin mo na mabilis yung pinapagawa ko sa'yo. Mag-almusal ka kapag ginanahan ka na. Lalabas lang muna ako. Sige na, lumabas ka na.
Wawalan pa ako ng gana dyan sa pagmumukha mo. Eto, lalabas na. Makapagsalita para namang napakagwapo niya. Konti na nga lang magiging kamukha na niya yung mga manok niya rito eh. Uy, Laida! Rene, ikaw pala. Napadaan ka. Sus, tinatanong pa ba yan? Inagahan ko nga pagdaan ko rito para umaliwalas naman yung araw mo. Ang aga mo nga eh. Humihilik pa sa higaan yung mga sisingilin mo ah. Baka mamaya masigawan ka pa pag bigla ka na lang nangatok. Sinadya ko talaga to para wala silang taka sa akin. Yung tipong pagmulat pa lang ng mga mata nila, may pogi nang naniningil. Loko ka talaga. Pinatatawa lang kita. Ganda ng sikat ng araw tapos ang dilim-dilim niyang mukha mo. Paano hindi didilim eh puro utos kagad yung mahal na hari? Hindi pa nga ako nakakapag-almusal pero mga manok na kagad niya yung inaatupag ko. Nako, sundin mo na lang muna kaysa naman masaktan ka pa. Kilala mo naman ugali ni Mang Isidro. Ay teka, may dala pala akong pandesal dito. Kung gusto mo, sa'yo na to. Oh, Ay hindi na. Hindi naman ako nagugutom. hindi ba talaga o nahihiya ka lang? Akala ko ba maniningil ka? Simulan mo na. Baka mamaya matakasan ka pa nung iba dyan. Sige na nga. O siya, alis muna ako. Bubulabugin ko muna yung mga may utang sa akin. Ingat ka. Sige. Ay, buti pa si Rene. Malaya niyang nagagawa yung gusto niya. Sana ako rin. Hoy, Laida! Ano pa tinutunga-tunga nga mo dyan? Yung mga manok hindi pa kumakain. Pakakainin ko na. May kinuha lang ako. May kinuha? O nakikipaglandian ka na naman doon kay Rene? Gagawin mo pa akong bingi. Kanina ko pa naririnig yung mga boses nyo. Ano ka ba naman, Isidro? Napadaan lang yung tao, tsaka kukunin ko lang naman yung walis. Hoy, nasan yung walis? Nabulag na rin ba pati yung kabilang mata mo kaya di mo makita? Saka anin mo yun eh, hindi ko naman sinabing mong walis ka. Ang sabi ko kanina, pakainin mo yung mga manok. Boba ka talaga. Eto na nga oh, pakakainin ko na nga. Ayusin mo yung pagsagot mo. Baka gusto mong biglang makakita yung kaliwang mata mo pag inumpog kita. Pasensya na. Yan! Ganyan dapat. O yung bilin ko, wag na wag ka magwawalis. Magsasabong ako ngayon. Sa mukha mo pa nga lang, minalas na ako eh. Baka pati mga manok ko madamay pa. Papadudot, ganon ang madalas na nangyayari sa bahay tuwing umaga. Minsan kasi inaabot na ng umaga si Isidro sa bahay ng babae niya. Pero kahit puyat ay maaga pa rin siyang nagigising at lagi ring mainit ang ulo pagdating sa akin. Kahit siya ang may mali sa aming dalawa ay hindi na lamang ako noon lumalaban pa. Dinadaan ko na lamang sa paghingi ng pasensya para hindi ako masaktan. Mula kasi na magsama kami parang hindi buo ang araw niya kapag hindi niya ako napagbubuntungan ng init ng ulo at napagbubuhatan ng kamay. Lalo na kung ang nagawa kong pagkakamali ay may kinalaman sa mga alaga niyang manok. May pamahiin kasi siya na bawal magwalis kapag magsasabong siya. Malas daw kasi yon kaya kahit na hindi ako naniniwala doon ay sumusunod na lamang ako kesa maggalit pa siya sa akin. Buti pa nga yung mga manok niya dahil alagang-alaga niyang mga yon. Hindi nalilipasan ng gutom at kumpleto pa sa mga vitamins. Samantalang ako kung hindi para raket ay hindi magkakaroon ng sariling pera na pambili ko ng mga personal na gamit at gamot tuwing nagkakasakit ako. Naisip ko nga na kung si Rene siguro ang nakatuluyan ko ay hindi magiging ganon kamiserable ang buhay ko, Papa Dudut. High school sweetheart ko kasi si Rene, hindi rin nawala yung pagmamahal ko sa kanya. Kaya kahit nagsasama na kami ni Isidro ay sinasamantala ko yung konting oras na nagkakausap kami. Naghiwalay kami noon dahil sa tatay ko na tutol sa relasyon naming dalawa. Isa si Rene sa mga nagpapautang sa lugar namin at nagpapahulugan ng mga gamit sa bahay tapos araw-araw namang nangongolekta ng bayan. Namana niya yung ganong negosyo sa tiyuhin niyang kumupkop sa kanya. Naiwan naman sa Catanduanes sa mga magulang niya at nagpapadala na lamang siya ng pera. Nang makapag-asawa ang tiyuhin niya ay bumukod na sila ng asawa niya ng bahay kaya mag-isa na lamang si Rene.
Ibinigay na rin kasi sa kanya ng tiyuhin niya yung bahay na yon. Dahil gusto ko rin kumita ng sariling pera, ay sinasamantala ko ang pagkakataon para makapagtinda ng atsara na ako mismo ang gumagawa kapag wala si Isidro. Mahilig din kasi akong magtanim-tanim kaya napapakinabangan ko ang bunga ng mga papaya ko. Madalas ay wala si Isidro lalo na tuwing may sabong. Ginagamit ko naman ang perang naipon ko mula sa mga sukli pag pinapamalengke niya ako. Natuwa naman ako kasi marami na rin akong naging suki sa pagtitinda. Iniisip ko noon na kapag nakaipon ako ng malaking pera ay magagawa ko ring lumayo kay Isidro Papadudut. Buti naman napadaan ka rito. Bibili kasi ulit ako na atsara mo eh. Talaga? Uy, o nga pala, baka gusto mo rin ng chicharon. Nagdagdag kasi ako ng paninda para madagdagan yung kikitain ko. Nakakapagod din kaya maglibot dito sa barangay natin. Sige, bigyan mo ako ng 5 chicharon tapos 2 atsara. Teka, hindi ka ba nabibigatan dyan sa mga dala mo? Dami rin yan ha. Tsaka mukhang bibigay na rin yan bayong na pinaglalagyan mo. Kala mo lang yun. Matibay tong bayong ko, no? Tsaka walang mabigat kapag negosyo yung pinag-uusapan. Pero teka, kabibili mo lang ng 3 garapon ng atsara nung isang araw ah. Inuulam mo ba yun? Grabe naman to. Parang ayaw mo na ako pagbentahan ah. Hindi naman sa ganon. Nagtataka lang ako kasi 3 na nga yung binili mo nung isang araw tapos nung isang linggo lang may 5 ka pang in-order. Huwag mo sabihing binibenta mo rin yun tapos sinutubuan mo ha? Uy, hindi no. Natitikim ko rin kasi sa mga kakilala ko yung atsara mo. Nagustuhan nila kaya binigyan ko silang lahat. Yung bibiliin ko sa'yo ngayon para sa akin na talaga. Oo na nga lang. Oh, ito. Ayos din tong packaging ng atsara mo, no? Buti hindi babasaging garapon yung ginamit mo. Pag kasi nabitawan mo yung bayong nadala mo, nako, wala ka ng pakikinabangan. Naisip ko na rin yan kaya plastic na garapon ang ginagamit ko. May nakukuhaan din kasi ako ng mure. Buti naman kung ganun. Nga pala, hanggang anong oras ka pa ba magtitinda? Tindi ng init oh. Oo nga mainit ngayon. Pero uuwi na rin naman ako maya-maya. Kailangan ko kasi makabalik kagad sa bahay. Mahirap na. Ay, susubukan ko lang na ibenta pa tong mga chicharon. Kapag may natira, di ihahabilin ko na muna sa bahay ng kaibigan ko para hindi makita ni Isidro. Ibang klase rin talaga si Mang Isidro eh. Hindi siguro masarap ulam ng nanay niya nung ipinagbubuntis pa lang siya. Parang pinaglihi sa sama ng loob eh. Sira! Pero ewan ko ba? Parang nasa lahi na nila yung ganun. Kita mo naman yung mga kapitbahay namin na kamag-anak niya, di ba? Walang pakialam kahit binubugbog na ako sa harapan nila. Tama nga lang daw sa akin yun eh. Ay, hindi ko rin naman maintindihan kung bakit nagtitiis ka pa sa kanya. Kung tutuusin, pwede mo na siyang layasan kahit anong oras mo gusto. Hindi naman kayo kasal. Hindi pwede. Malalagot ako sa tatay ko, no? Alam mo naman na sanggang dikit sila ni Isidro. Ano namang laban ko sa kanilang dalawa, di ba? Kung yung utang na loob ng tatay mo yung inaalala mo, bayad na yun sa tagal mo na sa poder ni Mang Isidro. Kaya huwag ka na magpapadala sa mga panunumbat ng matandang hukluban na yon. Matandang hukluban talaga, ha? O huwag mo sabihin ipagtatanggol mo yung amoy lupa na yun sa panlalait ko. Hoy, bakit ko naman ipagtatanggol yon? Sus, kahit nga kulamin mo pa siya, hindi kita pipigilan, ano? Sa totoo lang, napakaswerte niya. Kasi magandang lalaki lang ako pero di ako mangkukulam. Alam mo, puro ka talaga kalokohan. Ay, siya nga pala, pwede bang makiinom naman? Kanina pa kasi ako nauuhaw eh. Sus, yun lang pala eh. Kahit nga makikain ka pa, okay na okay lang. Ipagluluto pa kita. Oy, hindi na nakakahiya. Tubig lang ang kailangan ko. Okay, sige. Pero alam mo, pwede mo rin naman akong kailanganin kung gusto mo. Joke lang. Tara, pasok ka na sa loob. Papadudot pagpasok ko sa bahay ni Rene ay hindi ko inaasahan noon yung makikita ko sa kusina niya. Nakita ko roon ang mahigit 10 garapon ng atsara na mukhang naipon na sa kakabili niya sa akin. Nalungkot ako dahil iniisip ko na
kinakaawaan niya lamang ako kaya siya bumibili ng mga paninda ko. At hindi totoo na nagustuhan niya at ng mga kakilala niya. Sinabi ni Rene na ginawa niya lamang yon dahil ayaw niyang mahirapan ako sa pagtitinda. Pero ang hindi ko inaasahan ay yung pag-amin niya na mahal pa rin niya ako, Papa Dudut. Hindi agad ako nakapagsalita at nang matauhan ako ay nilinaw ko sa kanya na kailangan na naming kalimutan kung ano man ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Gulo lamang kasi ang idudulot noon para sa amin. Tungkol naman sa mga binili niyang atsara ay hindi na ako naggalit pa sa kanya dahil alam ko naman na gusto niya lamang akong tulungan. Pero sinabi ko rin na hindi na yon dapat maulit pa. At kailangan ko na rin siyang iwasan para sa ikakatahimik ng buhay naming dalawa. Pero hindi ako tumigil sa pagtitinda pero iniwasan ko na noon ang mapadaan sa bahay ni Rene para wala nang dahilan na mag-usap pa kami. Sa katagalan kahit na anong iwas ang gawin ko noon ay pilit pa rin talaga kaming pinaglalapit ng tadhana sa isa't isa. May pagkakataon kasi na inabutan ako ng ulam sa pagtitinda malapit sa bahay niya. Hindi na ako tumanggi nang alokin niya ako na sumilong muna. Dahil doon ay nagkaroon din kami ng pagkakataon para muling makapag-usap, Papa Dudut. Hindi namin binuksan ang usapan tungkol sa nararamdaman namin sa isa't isa pero nag-alok siya ng tulong sa akin. Para daw hindi na ako noon mahirapan sa pagtitinda ay siya na mismo ang mag-aalok ng ginagawa kong atsara sa mga taga roon sa amin. Sa ganong paraan ay hindi ko na kailangang mawala ng matagal sa bahay at hindi na rin ako masyadong mapapagod sa paglalakad. Sa madaling salita ay parang naging mag-partner kami ni Rene sa negosyo. Ang akala ko noon ay magiging maayos ang lahat dahil maganda naman ang resulta ng pagtutulungan naming dalawa. Pero nagkamali ako, Papa Dudut, dahil mukhang iba ang nangyari pagkatapos ng lahat ng yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, may isang gabi na nakaranas muli ako ng pambubugbog ni Isidro. Nalaman niya kasi yung tungkol sa pagtitinda ko at pinaamin niya ako kung saan galing ang pinangpuhunan ko doon. Nagsinungaling ako at sinabing inutang ko yon pero hindi siya naniwala at paulit-ulit akong sinaktan. Pero sa pagkakataon na yon ay mas malala pa ang ginawa niya. Nagtamo ako ng mga sugat at halos mawala na rin ang malay nang tumama ang ulo ko sa haligi ng bahay niya. Dahil hindi ko na nakayanan pa ang ginagawa ni Isidro sa akin ay pansamantala akong umalis sa bahay niya at nakituloy sa bahay ng kaibigan ko. Nakarating naman kay Rene ang nangyari kaya pinuntahan niya ako at inalok ng tulong. Nung una, Papa Dudut, ay nag-alangan akong tanggapin ang alok niya na kumuha ng paupahan na titirhan ko. Pwede naman daw ako sa bahay niya pero alam niya na madali akong matutunton doon ni Isidro. Sigurado rin na hindi siya titigilan ni Isidro kapag nalaman itong tinutulungan niya ako. Kaya naman pinag-isipan ko talaga yon ng mabuti. Nakibalita na lamang muna ako sa kaibigan ko at doon ko nalaman na hinahana pa rin ako ni Isidro. Yon din ang naging dahilan kaya nabuo ang desisyon ko na pumayag na sa alok ni Rene. Pero kung kailan handa na ako ay saka naman dumating ang panibago na namang problema, Papa Dudut. Alam kong nandiyan ka sa loob! Si Isidro yun Lumabas ah! ka dyan! Paano niya nalaman na nandito Lalabas ako? ka ba dyan o gigibahin ko itong pinto? Huwag mo ako subukan, buwisit ka! Bahala na! Bakit ang tagal mo akong pagbuksan, ha? Isidro, huwag ka namang mag-iskandalo dito. Nakakahiya sa mga kapitbahay ng kaibigan ko. Wala akong pakialam! Buwisit kang babae ka! Dito ka pa talaga nagtago, ha? Bumalik ka na sa bahay! Hindi!
Ayoko na! Hindi ako aalis dito at mas lalong hindi ako sasama sa'yo pabalik sa impyernong bahay na yon! Kapal na mukha mo magmatigas! Bakit? May pagmamalaki ka na ba? Palamunin ka lang naman! Hindi ako palamunin gaya ng iniisip mo! Kaya kong buhayin ang sarili ko ng mag-isa! Napakayabang mo talagang babae ka! Baka nakakalimutan mo na malaki ang utang na loob sa akin ng tatay mo! Yan lang ba ang palagi mong isusumbat? Pwes, para sabihin ko sa'yo, sa pangaalipin mo sa akin at sa pagtrato mo sa akin na parang hayop, bayad na yung utang na loob ng tatay ko sa'yo! Baka nga sobra pa! Kung hindi ka sasama, pues, kakalad ka rin na lang kita! Halika! Matigas ka, ha? Iwan mo yung braso ko! Ano ba? Halika na sabi! Hindi ako sasama sa'yo! Laida! Rene! Tulungan mo ako! Mang Isidro! Bitawan niyo si Laida! Hoy! Huwag kang makialam dito! Asawa ko siya, kaya isasama ko sa pawi kung gugustuhin ko! Asawa? Hindi pa naman kayo kasal ah. Tsaka kung asawa turing mo sa kanya, hindi mo siya aalilain. Hindi mo rin siya sasaktan na parang hayop. Binalaan na kita, bata! Huwag kang makialam dito kung ayaw mo makatikim sa akin! Hindi ako natatakot sa'yo. Kung di mo bibitawan si Laida, tatawag ako ng pulis. Ipadadamput kita. Lakas din naman ang loob mo, no? Gusto mo rin ba masaktan? Isidro, wag! Huwag mo sasaktan si Rene! Alalang-alala ka talaga sa lalaking yan? Bakit? Kayo na ba? Bakit pa nga ba ako nagtatanong? Halata na kayong dalawa! Hayaan mo na ako, Isidro. Parang awa mo na. Ayoko nang bumalik sa bahay mo. Hindi rin ako papayag na kunin ka pa ng matandang yan, Laida. Sigurado ako na bubugbugin ka lang ulit yan pagdating mo sa bahay niya. At sa tingin mo may magagawa ka? Oo, meron akong magagawa. Alam ko na malakas lang loob mo na saktan si Laida kasi walang tumutulong sa kanya dun sa teritoryo mo. Alam ko rin na lagi mong ginagamit yung utang na loob ng pamilya niya para hawakan mo siya sa leeg. Pero lilinawin ko lang sa'yo, hindi mo siya pagmamayari, Mang Isidro! Papa Dudut, hindi umubra ang mga pananakot namin kay Isidro. Tagumpay pa rin niya akong naisama pauwi ng araw na yon. At gaya nga ng inaasahan ko ay mas lalong naging impyerno ang buhay ko sa kanya. Gustong gusto ko na sanang tumakas noon pero nagbanta si Isidro na sasaktan niya pati ang pamilya ko kapag hindi ako sumama sa kanya. Bukod nga sa pananakit niya sa akin ay napapadalas na rin noon ang pag-inom niya sa bahay niya kasama ang mga kaibigan niyang sabongero. At tuwing umaalis naman siya, kinakandado niya ang bahay para hindi ako makalabas. Sakali man na tangkain ko noong tumakas, nakabantay naman ang mga kamag-anak niya na ilang hakbang lang ang layo ng mga bahay sa amin. Para kung isang preso ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Pero buti pa nga sa kulungan dahil nakakakain pa ang mga preso. Samantalang ako ay pinagtsatsagaan ko na lamang ang mga tira-tira ni Isidro para mabawasan ang gutom ko kahit napapaano. May isang pagkakataon pa na muntik na akong pagsamantalahan ng kumpare niyang kainuman sa bahay. Lasing na lasing siya noon at wala nang alam sa nangyayari. Mabuti na lamang at nagawa ko pang depensahan ang sarili ko ng gabing yon. Pero kahit nakaligtas ako noon ay natakot na rin ako sa kaligtasan ko kung magtatagal pa ako sa bahay ni Isidro. At para matakasan ang kalupitan niya at ang tuluyang pagkasira ng buhay ko, gumawa na ako ng paraan na makahingi ng tulong kay Rene. Kahit natatakot ako na madamay siya sa problema ko, ay nagbabaka sakali pa rin ako, Papa Dudut. Rene, sigurado ka ba na hindi na tayo masusundan ni Isidro? Hindi yan. Huwag ka na masyado mag-alala. Hindi niya na tayo mahahabol. Ang layo na nitong bus mula sa atin. At kung balak niya na sundan tayo, di naman niya alam kung saan tayo papunta. Pero paano kung guluhin naman niya yung tito mong naiwan dun sa lugar natin? Nako, wag na wag siya magkakamali sa tito ko. Di siya sasantuin nun.
Sana nga hindi na lang siya manggulo. Nag-aalala na nga rin ako para sa kaligtasan ng pamilya ko eh. Sigurado ako na sila yung unang-unang pupuntahan ni Isidro kapag nalaman niyang wala na ako sa bahay niya. Huwag ka na masyado mag-isip. Ibiniling ko na sila sa tito ko. Sinabi ko na kung pwede, bisitahin niya sila paminsan-minsan. Pero sigurado naman ako na walang masamang gagawin sa kanila si Isidro. Hanggang pagbabanta lang naman yun eh. Ewan ko ba? Masyado na talaga akong natakot sa kanya. Sa dami ng pasa at sugat na nakuha ko sa pambubugbog niya, mahirap na para sa akin nakalimutan yun. Sabihan mo lang ako kung gusto mo siyang kasuhan ha. Kayang-kaya kitang tulungan. Tsaka malakas ang laban mo. Tingnan mo nga oh. Sariwa pa yung mga sugat mo. Hindi na rin eh. Hindi na ako magkakaso. Gusto ko na lang talaga na makalayo sa kanya. Ay, gusto ko na ng tahimik na buhay. Hayaan mo. Sisikapin ko na maibigay yun sa'yo. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Hindi ko na tuloy alam kung paano ako makakabawi sa lahat ng naitulong mo sa akin. Tsaka malaki na rin yung gulo na binigay ko sa'yo. Anong bawi-bawi sinasabi mo dyan? Di mo kailangan bumawi. Yung kasama pa lang kita ngayon, okay na ako. Ay, kung alam mo lang kung gaano ko nakatagal gustong gawin to. Nung nakita ko pa lang kung paano ka sinasaktan ni Mang Isidro, sinabi ko na talaga sa sarili ko, pag nagkaroon ako ng pagkakataon, ilalayo kita sa lugar natin. At ngayon, hindi ko ahayaan na makuha ka pa niya sa akin. Kung ikaw siguro yung nakasama ko, marami na akong nagawa para sa sarili ko at sa pamilya ko. Para kasi akong preso na hawak ni Isidro sa leeg kaya wala akong kalayaan na gawin yung mga bagay na gusto kong gawin. Kinulong niya ako sa pagsisilbi sa kanya. Ikaw naman kasi, kung ipinaglaban mo lang sana yung sarili mo, di ka na mahihirapan pa. Masyado ka kasi nagpapakabayani dahil lang sa utang na loob ng tatay mo. Nagpapakatatag lang talaga ako noon kasi ayoko pang mamatay. Kaya ko pa sanang magtiis pero muntik na akong pagsamantalahan ng kainuman ni Isidro eh. Natakot na ako ng husto. Kahit kasi matagal na kaming nagsasama. Pilit kong iniingatan yung sarili ko. Bale, ibig sabihin, hindi ka nagalaw ni Mang Isidro kahit isang beses? Oo, hindi ko hinayaang mangyari yon. Nagkaroon kasi kami ng kasunduan. Hinayaan ko siya na makipagsiping sa kung sino-sinong babae na gusto niya. Minsan nga, sinasama pa niya sa bahay niya at doon sila mismo gumagawa ng kababalaghan sa kwarto niya. Pero wala namang kaso sa akin yun. Basta wag niya akong gagalawin. Kung ganun, mula nung magsama kayo, hindi kayo nagtabi matulog? Hindi. Nangako kasi ako sa sarili ko na ibibigay ko lang yung una't huling karanasan ko sa taong gusto kong makasama habang buhay. Swerte ko naman pala kung ganun. Papadudot ng tuluyan na kaming makalayo ni Rene ay sakalang ako nabunutan ng tinik sa dibdib. Para ako nakawala sa hawla na naging kulungan ko sa loob ng ilang taon dahil sa utang na loob na kailangan kong pagbayaran. Ibinigay ko na ang buong tiwala ko kay Rene Papadudot. Sumama ko sa kanya sa pag-uwi niya sa Catanduanes. Nandun kasi ang pamilya niya at ilang mga kamag-anak. At nang makarating kami roon, saka ko lang napagtanto kung gaano kasaya ang buhay na meron siya kasama ang pamilya niya. Doon na ako tumuloy sa bahay ng mga magulang ni Rene at siya raw ang nagpagawa noon para sa mga magulang niya. Gustuhin man niyang bumukod kami ay masyado siyang na-miss ng pamilya niya kaya wala na kaming nagawa kundi pagbigyan ng mga ito. Naging masaya naman ang pagsasama namin. Tinuruan niya ako kung paano magsimula ng isang maliit na negosyo tulad ng ginagawa niya na nagpapahulugan ng mga alahas, appliances at kung ano-ano pa. Nang tumagal pa ay naisipan ko ring ituloy ang nasimulang kong pagnenegosyo noong nasa Masbate pa ako, ang paggawa ng atsara. Tutol sa sinimulang kong negosyo ang ibang kamag-anak ni Rene, hindi naman daw kasi sigurado kung kikita ako roon ng malaki. Hindi tulad ng pagpapahulugan ko ng mga alahas at appliances noong una. Pero hindi ako nakinig sa kanila at tinuloy ko yon kahit
Iilan pa lamang yung umu-order sa akin ng atsara, Papa Dudut. Ang naisip ko noon ay gusto ko ang ginagawa ko at gagawin ko yon dahil masaya ako. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, akala ko noon ay magpapatuloy na ang tahimik kong buhay. Pero muling nagulo yon nang hindi ko akalaing masusundan ako ng tatay ko. Sa pilitan daw nitong hiningi sa tsuhin ni Rene ang address namin, kaya kami natunton. Pinipilit niya akong bumalik kay Isidro pero mula nang piliin kong sumama kay Rene ay buo na ang desisyon ko na lumayo na at isipin din ang para sa sarili ko. Kaya kahit na anong pakiusap ng tatay ko ay nagmatigas ako at pinaglaban ang kalayaan na ipinagdamot nila noon sa akin. Pilit kong ipinaintindi sa kanya kung gaano katindi yung hirap na dinanas ko sa poder ng kumpare niya na akala niya ay maayos ang trato sa akin. Hindi ko alam kung totoo nga ba yung walang alam ang tatay ko sa mga nangyayari o nagbubulag-bulagan lamang siya noon dahil malapit sila ni Isidro sa isa't isa. Kinausap din ni Rene ng masinsina ng tatay ko at sinabihan niya kasi ako na ipagpaubaya ko na sa kanya ang bagay na yon. Lalo na't tsuhin naman niya ang dahilan kung bakit kami natuntun doon. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila o kung may napagkasunduan sila dahil matapos yon ay hindi na ako pinilit pa ng tatay ko na sumama para bumalik kay Isidro. Basta na lamang itong umalis at hindi na nag-abala pang magpaalam sa akin. Sinubukan ko namang tanungin si Rene tungkol doon pero mukhang ayaw niya talagang ipaalam yung pinag-usapan nila. Lagi kasi niyang iniiba ang usapan tuwing nagtatanong ako. Kaya naman mas lalo ko siyang hindi tinigilan sa pag-uusisa tungkol doon, Papa Dudut. Mahal, ano ba talagang sinabi mo kay tatay kahapon? Bakit ganun mo na lang siya kabilis na papayag na hindi na ako isama pabalik sa Masbate? Kilala ko siya. Kung gaano katigas yung ulo niya, ganun din katigas ang puso niya. Hindi siya makikinig sa akin kahit na magmakaawa ko at lumuha pa ng dugo. Hayaan mo na yun. Sa amin na lang yun ang tatay mo, mahal. Basta ang mahalaga, okay ka na, di ba? O kumusta nga pala yung negosyo mo? Ay, ayun, matumal pa rin ang benta. Yung iba kasi hindi naman daw kumakain ng atsara. Hindi ko tuloy alam kung tama ba na sinimulan ko pa yun. Nagsisimula ka pa lang naman kasi kaya normal lang yung ganyan. Papatok din yan pag tumagal-tagal. Lalo na kung marami nang nakatikim ng atsara mo. Hindi lang kasi talaga yun ang problema ko, mahal. Ay, hayaan na nga natin yun. Baka masyado lang talaga akong nagpapakasensitibo. Sa lalim ng buntong hininga mo po, pwede ba namang hayaan na lang natin yun? Tungkol kasi sa ibang kamag-anak mo. Bakit? May nasasabi ba silang di maganda sa'yo? Bali kasi, kinokontra nila yung pagninegosyo ko eh. Nauna raw kasi yung pinsan mo sa paggawa ng atsara. Nakigaya lang naman daw ako. Sus, hayaan mo sila. Ganyan talaga sa negosyo, hindi mawawala yung kompetensya. Sabihin mo, pasarapan na lang kayo ng atsara. Ayos ba? Ikaw talaga? Kala ko pa naman napakaseryoso mo kanina. Sa'yo lang naman ako seryoso eh. Alam mo ikaw, ang baduy ng mga banat mo. Bakit? Ipagpapalit mo na ba ako sa iba kung baduy ako? O sino bang may sabi? Swerte ko kaya sa'yo. Ay, ikaw lang naman yung minalas sa akin eh. Oo, ayan ka na naman. Narinig ko kasi yung tsismisa ng mga pinsan mo. Hindi ka man lang daw pumili ng maayos-ayos na babae. Nalaman ko rin na sinisiraan nila sa iba yung paninda ko. Sabi nila, hindi raw malinis yung pagkakagawa ko ng atsara. Kaya ayun, hindi na umulit yung mga bumibili sa akin. Tapos yung tiyahin mo naman, narinig ko yung sinabi ng nanay mo nung isang araw. Kala niya siguro hindi pa ako nakakauwi, kaya kampanting nagkwento. Anong sabi niya?
Sabi niya, bayarang babae daw siguro ako at nahawahan kita ng sakit. Tapos nagpagamot ka kaya matagal kang nawala. Ano? Sinabi niya yon? Di ko lang sa pinautang, nagkasakit na ako. Yung tsahin ko talaga na yun, oh. Pero seryoso, hindi ka ba nagsisisi na binalikan mo ko? Kasi may pagkakataon ka pa naman na makakilala ng mas maayos na babae. Maayos ka naman ah. At hindi ako magsisisi na binawi kita kay Mang Isidro. Salamat talaga ha. Salamat kasi hindi mo ako sinukuan kahit na madalas kitang ipagtabuyan noon. Wala yun. Tsaka wag mo na lang pakinggan yung mga kamag-anak namin na maiitim ang budhi. Puro inggit lang naman sa katawan yung lumalabas sa bibig nila eh. Wala naman silang ambag sa buhay natin. Kaya yung mga ganong klase ng tao, di na dapat pinag-aaksaya ng oras. Pero kung harap-harapan ka nilang sasabihan, di kita pipigilan kung ipagtatanggol mo sarili mo. Kahit pa kamag-anak mo sila? Kung kamag-anak yung turing nila sa akin, hindi nila ako sisiraan ng ganon. At itatrato ka nila ng maayos. Kasi kung talaga nagmamalasakit sila sa akin, tatanungin nila ako kung ano nangyari. Di ba? Hindi yung mag-iimbento agad sila ng kwento. Dinamay ka pa. Ay, kahit saan talaga, hindi nawawala yung mga mapanirang tao. Tapos pag pinatulan naman, sila pa yung aastang biktima. Mahal, wag na natin sila pag-usapan. Hayaan mo na lang sila magkwento kay nanay, di naman sila paniniwalaan nun. Ay, nga pala mahal, may gusto sana ako itanong sa'yo eh. Ano yun? Paano kung alokin kita ng kasal? Tatanggapin mo ba? Ha? Ha? Hotdog! Nakakainis ka naman eh. Seryoso ka ba talaga o ano? Paano kasi? Ang ganda-ganda nung pagkakatanong ko tapos isasagot mo sa akin. Ha? Eh bakit hindi na ba pwedeng magulat? Alam mo naman pala biro ko eh, di ba? Pero itong sasabihin ko, hindi to biro. Laida, gusto na kitang pakasalan. Papadudot na gulat man ako ay tinanggap ko pa rin ang alok na kasal ni Rene. Wala naman akong dahilan para tanggihan siya bukod sa pareho kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Ay sigurado na talaga ako sa kanya. Ipinakita rin naman ng mga magulang niya yung buong suporta nila sa aming dalawa. Habang abala kami sa preparasyon sa kasal ay doon ko na rin po nalaman ang dahilan kung bakit hindi na ako pinilit ni tatay na sumama pabalik sa Masbate. Binigyan daw ni Rene ng pera ang tatay ko at hindi naman daw kalakihan yon, pero nagkaroon sila ng kasunduan na hinding-hindi sasabihin kay Isidro kung nasaan kami at hindi na ako pipilitin pang umuwi sa probinsya namin. Nagalit ako sa pagbibigay niya ng pera sa tatay ko pero hindi ko rin naman pinalaki pa yung issue. Lalo na tapos na rin naman yon. Naging maayos ang pagsasama namin ni Rene gaya ng inaasahan ko habang papalapit yung kasal namin. Walang araw na hindi niya pinaparamdam kung gaano ako kahalaga sa buhay niya. Pero nung isang linggo na lamang ang hinihintay bago ang kasal, nangyari naman ang isang trahedya na bumago sa takbo ng buhay namin, Papa Dudut. Naaksidente si Rene habang naniningil ng mga pautang niya. At dahil po sa aksidenteng yon ay naputulan siya ng kaliwang binti. Naging mahirap para sa amin ang mga nangyari bukod kasi sa naranasang depression ni Rene ay naubos din ang mga naipon naming pera sa hospital bills at mga gamot niya. Gustuhin man naming magbayad ang salarin sa aksidenteng yon ay wala naman silang mapagkukunan ng pera. Dahil nga po sa mga nangyari, ang bahay na lamang na para sa mga magulang ni Rene ang natira sa mga naipundar niya. At habang nagpapagaling siya ay kinausap ko siya tungkol sa naiwan niyang mga pautang. Plano ko kasi noon na ako na lamang ang magpatuloy sa paniningil habang nagpapa-order din ng atsara. Alam ko kasi na mahihirapan na siya na gawin ang bagay na yon lalo na at nakadepende na siya sa wheelchair niya. Pero hindi ko naman akalain na iba ang magiging reaksyon ni Rene, Papa Dudut.
Ano ba yan niluluto mo? Tsaka bakit parang ang dami? Magbabaon kasi ako ng pagkain. Tapos dinamihan ko na rin para may ulam ka na mamayang tanghalian. May lakad ka pala? Saan naman punta mo? Pupuntahan ko yung mga nasa listahan ng pautang mo. Yun nga sana yung ipagpapaalam ko sa'yo. Ay, hindi mo na kailangan gawin yun. Ako nang bahala dun. Arkilayin ko na lang yung tricycle ng pinsan ko para may magamit ako. Mahal, wag na. Dagdag gastos lang yun pag umarkila ka pa. Nagtitipid nga tayo, di ba? Ako na lang ang maniningil. Pwede ko naman na… Ano ba tingin mo sa akin? Inutil? Kasi nakasakay ako dito sa wheelchair na to? Kaya ko pang maningil. Hindi naman sa ganun, mahal. Bakit ba ganyan ang iniisip mo? Ayoko lang naman na mahirapan ka. Ikaw na nga gumagawa ng lahat ng mabibigat na gawain dito sa bahay. Pati ba naman yung simpleng paniningil ipapasa ko pa sa'yo? Hindi naman problema sa akin yun eh. Isasabay ko lang naman yun sa pagpapa-order ko ng atsara. Naiintindihan ko naman na gusto mo lang akong tulungan. Pero sana, hayaan mo pa rin ako na makatulong sa'yo kahit sa simpleng paraan lang. Kasi sa ginagawa mo ngayon, pinaparamdam mo sa akin na wala na akong silbi. Wala naman akong intensyong iparamdam yan sa'yo. Gusto ko lang naman na bumilis yung paggaling mo. Gusto kong patunayan na hindi lang ako nandito tuwing masaya tayo at pag maayos yung buhay natin. Sanay ako sa hirap, alam mo yan. Hindi mo kasi naiintindihan kung ano yung nararamdaman ko. Manhid ba yung tingin mo sa akin? Hindi mo ba naisip na ako yung kauna-unahang makakaunawa sa kalagayan mo ngayon? Kasi buong buhay ko, iniisip ko na wala na akong silbi. Dinagdagan pa ng kaliwang mata ko na bulag na. Kaya nga hinayaan ko na lang na alilain ako ni Isidro, di ba? Pero nang dahil sa'yo, nakita ko yung halaga ko. Ayoko lang naman mawalan ng silbi. Baka kasi pagdating ng araw, magsawa ka na rin sa akin. Tapos iwan mo na ako. Hindi ko kaya yun, Laida. Bakit ko namang gagawin yun? Magiging asawa na kita. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Kaya wag mo nang isipin yon. Hindi pa katapusan ng lahat para sa'yo. Isang paa mo lang yung nawala. May isang paa ka pa, di ba? Kayang-kaya mo pang tumayo. At saka nandito ako para umalalay sa'yo. Hindi mo na kailangan magkulong sa mga negatibong iniisip mo. Pero ayoko magtagal ng ganito. Kung mapapagod ka sa paghahanap buhay, dapat ako rin. Dapat pareho tayong mapagod. Kaya pasensya ka na. Naiinis lang talaga ako sa sarili ko eh. Wala man lang ako magawa para matulungan ka sa gastusin ngayon dito sa bahay. Hindi ako nahihirapan. Kasi masaya ako sa ginagawa ko. Tsaka kilala mo naman ako. Sanay ako sa kahit na anong trabaho. Kulang na nga lang maging sabungero ko nun, di ba? Sana hindi dumating yung araw na mapagod ka sa akin, Laida. Hinding-hindi ako mapapagod sa'yo. Ang ako ko yan. Papa Dudut pumayag na rin noon si Rene na ako muna ang pumalit sa kanya. At sa kabila ng mga nangyari sa buhay namin ay natupad pa rin naman yung pangarap namin na ikasal sa simbahan. Hindi lang nasunod yung nauna naming plano pero naging masaya pa rin naman kahit simple lamang ang selebrasyon. Nang makarecover siya ay pinagpatuloy niya ang paghahanap buhay kahit isang paa na lamang ang nagagamit niya. Ipinagpatuloy ko rin ang pagtitinda ng atsara at para mas maraming makakilala sa produkto ko ay nagdadala ako noon ng sobra para ipa-free taste sa mga potensyal na customers ko. Nagsuggest din si Rene na magbenta na rin ako online. Ilang buwan lang mula noon ay dumami ng dumami ang mga orders sa akin. Kaya kumuha na rin ako ng mga taong makakatulong sa pagtitinda. Sinimulan ko na rin po, Papa Dudut, ang paggawa ng chicharon na dati ay nire-resell ko lamang. Sa ngayon, Papa Dudut, bukod po sa Papaya Farm ay may sarili na rin po akong gawaan ng chicharon. Medyo maliit pa lamang yon pero doon ako kumukuha ng supply para sa munti kong negosyo. Dahil sa pagtutulungan namin ay naging maganda ang buhay naming mag-asawa.
may sarili na kaming bahay ngayon at hindi magtatagal ay makakapagpundar na rin ang sariling sasakyan. Dumating na rin yung pinakamalaking blessing sa buhay namin dahil 3 buwan na akong buntis. Kaunting hintay na lamang at makikita na namin ang first baby namin ni Rene. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Sana po kahit papaano ay nakapagbigay ng inspirasyon ang kwento ko sa mga nakikinig sa inyo. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng mga nasa likod ng Barangay Love Stories. Lagi pa rin po kaming sosuporta sa inyo at makikinig sa mga kwento ninyong talaga namang kinakapulutan ng aral. God bless everyone at mabuhay ang Barangay LS. Ang inyong forever kapuso, Laida. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Love Stories. Sinasabi na ang mundo ay isang malaking entablado. At tayong lahat ang mga artista dito. Ang bawat isa daw ay may parte sa pagtatanghal kaya iba't iba tayo ng estado at karanasan. Ikaw kabarangay, alam mo ba kung anong papel mo sa mundong ito? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sisimulan ko na po ang sulat ko sa pagpapasalamat at napili po ninyong basahin ang aking kwento. Ako po si Brent, 34 years old sa kasalukuyan. Pero ang kwento po ay nangyari noong 2008 hanggang 2010. Noong nasa edad 18 hanggang 20 years old ako. Ang nanay ko po ay si Veronica. 38 years old siya noon at kilala po siya sa pangalang Vera. Yan po ang screen name niya. Papa Dudut, nakakatawa mang sabihin ay may screen name ang nanay ko kahit na nag-e-extra lamang siya sa mga teleserye at pelikula. 1991 noong magsimula siyang mag-extra. 1 taon na po ako noon. Dalagang ina po ang nanay ko at iniwan po kami ng tatay ko noong magbuntis siya. Kaya naisipan ng nanay ko noon na umextra para din may ekstrang pera na panggastos hanggang sa nagustuhan na niya. Noon nga pong mag-18 ako ay pinipilit na niya akong mag-extra. Opo, Papa Dudut. Napilitan lang po ako. Pero dahil mahal ko ang nanay ko ay ginawa ko naman ang mga trabaho ng buong puso. Sa tuwing taping po ay palagi naming nakakasama si Tito Rogelio o mas kilala sa screen name na Rogue o Rogie. Dahil pareho po ng caretaker si nanay at Tito kaya palagi silang magkasama sa mga taping. Mabait po si Tito kaya siya na po ang naging tatay-tatayan ko. At dahil sabik ako sa tatay ay naging sobrang close kami. At isa siya sa mga kadahilanan kaya nagpatuloy ako sa pag-i-extra. Maayos po ang samahan nila ng nanay at ni Tito. Pero nagkalamad po nang malaman ni nanay na may nagugustuhan akong isang babae at si Tito ang sinabihan ko na sobra naman ang suporta sa akin ng mga panahong yon. Tito, Oh, Brent, halika, maupo ka. sabi ko na lalabas kayo dun sa holding area eh. Alam mo naman, ayoko nang maingay. Magpapaligsahan na naman yung iba doon tungkol sa mga nagawa nilang pelikula at serye. Naku, isa si nanay sa kanila. Bida-bida na ba ang nanay mo kaya ka lumabas? Bumibuelo na. Magpapatalo ba naman yun?
Kumusta ang pag-aaral mo? Okay naman po. Hindi ba nakakasagabal tong taping? Hindi naman po. Ilang subjects na lang din po kasi gagraduate na ako. Yun na nga eh. Dapat nagko-concentrate ka sa pag-aaral mo kasi graduating ka na. Okay lang po, Tito Rog. Kaya naman. Tsaka kaligayahan po ni nanay na magkasama kami sa mga ganitong taping eh. Ewan ko ba dyan sa nanay mo? Yung pangarap niya, gusto, pangarapin mo rin. Hayaan nyo na po. Tsaka masaya naman ako kasi nakakasama ko rin kayo. Nako, inuto pa ako nito. Hindi ko po kayo inuuto. Alam nyo naman po na kayo lang ang nasasabihan ko ng mga bagay na hindi ko masabi kay nanay. Pwede mo naman akong tawagan kung sakaling wala ka rito. Mas maganda po kasi yung personal na usapan. Sige na nga. Ikaw, mapagtanggol mo lang ang nanay mo. Totoo po yun, Tito. Sa katunayan, may gusto nga po akong sabihin sa inyo ngayon eh. Ano yun? May nagugustuhan po kasi akong babae. O, edi maganda. Kaklase mo ba? Hindi po. Ah, taga sa inyo? Hindi rin po. Sino to? Natatandaan niyo po yung kasama natin ng ilang araw sa taping noon? Teka, yung lagi mong kausap? Opo, siya nga po. Nako, sinasabi ko na nga ba eh. Pumuporma ka na nung mga araw na yon. Hindi pa naman po ako pumoporma. Ang bilis naman po nung kung sakali. Baka po siya mabigla. Tama yan. Dapat respeto ang mauna bago ang panliligaw. Opo. Alam mo, mabuti pala. Nasa kabilang unit ang nanay mo nung mga taping na yon. Kung hindi, nako, nakikinita ko ng sasapian ng karakter ng kontrabida ang nanay mo. Oo nga po eh. Oh, anong problema dun sa nagugustuhan mo? Wala naman po. Bale ngayon po iniisip ko na gusto ko na siyang ligawan. Sa ilang araw na pag-uusap nyo mula nung sumikat ang araw hanggang abutan tayo ng paglubog, siguro naman nagkakilala na kayo ng lubusan. Opo, mabait po siya. Ano? Nay, Anong liligawan? Sino? Oh, hayaan mo munang magsalita ang anak mo. Nay si Luan po. Luan? Yung bagong talent ni Tito Ador? Opo. Hindi! Vera, ano ka ba? Pangalan pa lang ang nasasabi ng bata, hindi agad ang sagot mo. Hindi ako papayag na yun ang maging girlfriend mo. Nay, hindi ko pa po siya girlfriend. Kakausapin ko pa lang po siya. Pwes wala mangyayaring usapan. Hindi mo siya kakausapin at layuan mo siya. Vera, Pag mo akong mabera-vera, ikaw napakasamang impluensya mo talaga sa anak ko. Siguro ikaw ang nagsabing ligawan niya yun, ano? Nay, hindi po. Sariling desisyon ko po yun. Anong desisyon? Wala kang pagdedesisyonan. Ako ang magdedesisyon kung sinong nababagay sa'yo. Nay naman. Extra ka na nga, kukuha ka pa ng extra. Ang ligawan mo yung may pangalan na o yung magkakapangalan na. Doon ka maghanap ng maliligawan sa mga minamanage ni Mama Liza. At least yun mga nakakapaglinya. Vera, puso ng anak mo ang usapan. Anong kinalaman ng nakakapaglinya at hindi? Ikaw, Rogelio, wag mo nang lalapitan ng anak ko ha. Pati ikaw ayoko makausap ni Brent. Nilalason mong isip niya eh. Uy, Nay. Pumalik ka na ron sa standby area natin. Lumayo ka sa anak ko, Rogelio. Papadudot mula ng araw na yon na nalaman ni nanay ang pagkagusto ko sa isang babae na extra din gaya namin, ay lagi na niya akong sinisita. Kahit sinong extra ang makausap ko ay palagi niya akong hinihila palayo. Madalas ay napapahiya na ako sa ibang mga extra na nandoon sa taping. Iisa lang naman kasi ang holding area namin kaya sa maliliit na lugar na yon ay konting komosyon ay kita at dinig na ng lahat. Hindi ko maintindihan si nanay kung bakit siya ganon. Hindi ko maintindihan kung bakit parang galit siya sa mga kapwa namin na extra. Para tuloy naiisip ko ang istorya ng nagkagustuhang mayaman at mahirap na pinaglalayo ng pamilya nila. Dahil sa ginagawa ni nanay, ay lihim ko pa din pong kinakausap si Tito Rog. Kailangan ko kasi ng kakampi. Kailangan ko ng tagapayo. Pero madalas ay nahuhuli kami ni nanay na magkausap. Parang nabayaran niya lahat ng kasama namin para magsumbong sa kanya kapag kausap ko si Tito. Kaya ang laging kawawa ay si Tito Rog na laging inaaway ni nanay. Pero kahit na ganoon ay hindi naman lumalayo ang loob ni Tito sa akin. Para ko talaga siyang tatay. Laging sinusumbatan ni nanay si Tito Rog tungkol sa mga naitulong ni nanay sa kanya. Pero magaling din namang bumuelta si Tito Rog.
Kada buwelta niya ay tatama kay nanay na mas madami nga naman ang naitulong ni Tito sa amin kesa sa mangilan-ngilan na nagawa ni nanay para kay Tito Rog, Papa Dudut. Brent, bilisan mo kumilos. 4 a.m. ang call time natin dun sa fast food. Ano yan? Bakit nakapantulog ka pa rin? 2:30 na. Nay, hindi ako sasama. Ano? Hindi ako magti-taping. Ano na naman ang pumasok sa utak mo? Hindi na po muna ako sasama ngayon. Nasisiraan ka na ba? Sino nagturo niyan? Si Rogelio na naman? Nay, wag niyong idamay si Tito Rog dito. Wala siyang kinalaman sa desisyon ko. Desisyon ko po ito mag-isa. Hindi pwede. Nay naman eh. Umayos ka na dyan. Nay, please po. Ayoko muna mag-taping. Hindi ka ba nahihiya? Napalista ko na yung pangalan mo kay Daddy Ami. Pwede naman siyang kumuha ng iba. Marami namang may gusto. Hindi yon. Pag hindi ka sumama, maninega ka sa kanila, baka hindi ka nakunin uli. Marami pa naman pong talent coordinator eh. Pag nasira ka sa isa, masisira ka sa lahat. Magkakakilala ang mga yun. Nagsusulutan nga sila ng mga tao eh. Ikaw hindi mo nire-respeto ang trabaho natin, ha? Nay, paano naman napunta sa hindi pagrespeto? Ano ba yung ugali mo? Napaka-unprofessional mo. Unprofessional na agad yun, Nay. O anong tawag sa ginagawa mo? Nakalista ka na ron tapos hindi mo sisiputin? Nay, kayo naman na naglista sa akin eh. Yun na nga! Mapapahiya ako! Si Ian na lang ang isama nyo. Tatawagan ko siya ngayon. Gustong gusto nun. Ikaw ang nakalista ron. Kahit naman sino ang dumating dun, Nay. Wala naman silang pakialam. Alam mo ba ang mangyayari kapag hindi mo sinipot ang taping? Hindi mo man lang isipin ng mga kasama mo. Nay, anong sinasabi nyo? Hindi maaapektuhan ang taping sa pagkawala ko. Kasi wala kang pakialam kaya hindi mo alam. Nay, kahit sinong isaksak sa eksena, hindi pakikialaman ng production. Wala naman tayong role eh. So walang paghahandaan at walang mabibitin kung wala man ako. Ikaw binabastos mo na ang propesyon natin, ha? Gaganda po ba yung eksena kung ako yung nasa background? Aayos po ba lahat pag ako yung passerby? Sumusobra ka na, ha? Hindi na maganda yung pinagsasasabi mo. Nay, sinasabi ko lang yung totoo. Alam mo mula nung nakikipag-usap ka dun sa Rogelio na yung ganyan ka na. Nay naman, ang tagal ko nang nakikipag-usap kay Tito Rog. Kung ano man yung sinasabi niyong pagbabago ko, dapat noon pa. Kita mo yan? Yung mga rason mo? Ano pong meron sa mga rason ko? Puro pabalang. Nay, hindi po totoo yan. Alam niyong hindi ko gagawin sa inyo na sumagot ng pabalang. Ano yung mga sagot mo? Nagpapaliwanag lang po ako. Anak, wag mong sirain ang pangalan natin. Apelyido ko ang dala mo. Ang tagal kong ipinundar para lang sirain mo dahil biglang ayaw mo mag-taping. Nay naman eh. Ano pong pangalan? Hindi nga nila tayo kilala. Tama na. Wala kang respeto sa pagiging artista. Nay, hindi tayo artista. Extra po tayo. Extra, ibig sabihin, sobra. Sobra tayo kasi tayo yung itinatapal sa mga kulang na espasyo. Huwag mong bastusin ang pagiging extra. Nay, wala po akong binabastos. Nagsasabi lang po ako ng totoo at dapat tanggapin na natin yun. Hindi ko matatanggap yan. Nay, kaya minsan naaabuso tayo eh. Kung ano-anong sinasabi mo, magbihis ka na nga. Nay, hindi niyo pa rin po ba naiintindihan? Ikaw ang hindi nakakaintindi. Nagsasayang ka ng oportunidad. Bibigyan ka raw ng linya. Sa'yo daw ipagagawa yung role ng tambay na may linya. Kaya na ni Ompong yun. Ikaw nga ang gagawa. Pagkakataon mo na para makilala. Nay, kahit galingan ko, hindi naman ako makikilala. Anong hindi? Mapapansin ka. Okay na ako, Nay. Anong okay? Nay, hindi nga po ako sasama. Naiinis na ako sa'yo, ha? Nay naman, ang hirap pakiusapan eh. Magbihis ka at gawin mo yung role at hindi yung pinapasa mo kung kani-kanino. Ikaw nga ang gusto. Bakit hindi na lang po kayo ang gumawa, Nay? Tutal sa tagal niyong extra, hindi pa kayo nabibigyan ng linya kahit kailan. Aray. Nay, bakit niyo ako sinampal? Kulang pa yan. Pati ako kaya mo ng pastusin? Nay, hindi po yun yung intensyon ko. Magbihis ka na! Hihintayin kita sa labas! Papa Dudut, nasampal po ako ng nanay ko.
Alam ko pong masama ang nasabi ko pero nabigla lang din naman ako. Hindi ko akalain na aabot si nanay sa pananampal. Kaya sa sobrang sama ng loob ko ay tumakas ako. Galit na galit daw si nanay noon pero hindi niya ako hinanap dahil pumunta siya sa taping. Hinila na lamang niya ang kapitbahay namin para kapalit ko. Dahil nahihiya daw ito na nagpalista siya tapos ay hindi darating. Ikalawang araw ay hindi pa din po ako hinanap ni nanay. Pero ikatlong araw daw ay nagtanong-tanong na ito. Magtatawag daw sa ibang extra na baka nasa kanila ako pero walang nakapagsabi kay nanay kung nasaan ako. Hindi ko talaga pinaalam kahit na kanino kung saan ako tumuloy. Hanggang sa maisipan ni nanay na tawagan si Luan, ang babaeng nagugustuhan ko. Pero hindi ko alam at hindi din alam ni nanay na palaban pala si Luan. Kasi nung tawagan siya ni nanay ay sumigaw kaagad ito na ilabas daw ako. Doon na nga lumabas yung tapang ni Luan. Hindi din ito nagpatalo sa mga sinasabi ni nanay. Napahiya si nanay nang sabihan siya ni Luan ng social climber na stage mother. Ang masakla pa ay hindi na nakabawi pa si nanay dahil binabaan siya ng telepono. Kaya naman lalong nagalit si nanay sa babaeng gusto ko. Dahil napahiya ay susugurin niya ang bahay ni Luan na malapit lang naman din sa amin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, gaya nung umalis ako, mas inuna ni nanay ang magtaping kesa ang hanapin ako. Ngayon naman ay mas priority niya ang makipag-away kesa ituloy ang paghahanap sa akin. Nang marating niya ang bahay ni na Luan ay mag-iskandalo ito. Sila Luan ay ilang bahay lamang ang layo sa bahay ni Tito Rog, kaya dinig ni Tito Rog ang gulo. Malaki ang gulo dahil palaban si Luan at ang nanay niya na isa ding talent supplier. Kaya sa gitna ng away ay pinagbantaan ng nanay ni Luan si nanay na hindi na ito kukuning extra. Imbes na matakot si nanay ay nagmalaki pa ito na hindi daw talaga siya magpapahandle sa nanay ni Luan dahil garapal daw itong mag-cut. Kinuha na si nanay ng nanay ni Luan bilang extra noon kaya alam niya ang kalakaran sa grupo ng nanay ni Luan. Ibubulgar ni nanay ang mga isyo tungkol sa nanay ni Luan. Gaya ng mga presyohan niya na halos mahigit kalahati ang binabawas niya sa mga natatanggap na extra na under niya. Ginawa na din pala kay nanay yun noon pero nanahimik siya dahil sayang din ang booking sa nanay ni Luan. Mapapahiya na ang nanay ni Luan noon kaya susugurin ito si nanay. Mabuti na lamang at nakalapit agad si Tito Rog. Naawat ang susugod at agad na hinila si nanay sa mas tahimik na lugar, Papa Dudut. Ikawan mo nga ako! Tama na kasi. Bakit akala mo hindi ko kaya yung matandang yon? Balwarte nila yun. Gusto mong kuyugin ka ng angkan nila? Hindi ako natatakot! Nako, matakot ka. Saktan nila ako baka i-demanda ko sila! Vera, wala ka sa lugar. Anong wala? Kinakampihan mo ba sila? E di magsama-sama kayo! Hindi ako takot sa inyo! Pwedeng bawasan mo muna ang tapang mo at pakinggan mo ang mga ikakatalo mo. Matatalo ko kasi nagkakampihan kayo! Una, pwede ka nilang saktan. Anong pwede? Sira ka pala eh! Wala silang karapatang saktan ako! Meron nga. Nasa bakuran ka nila. Trespassing ka. Eh, hindi ako natatakot! Bakit ka ba kasi nakikipag-away? Paanong hindi? Tinatago nila ang anak ko! Kung nakatago sa kanila ang anak mo, sana kanina pa lumabas yun. Kasi hindi niya hayaang mapahamak ka. Palay ko ba kung nalaso na nung pamilyang yun ang isip ng anak ko? Iba ka din talaga mag-isip. Kilala ko yung matandang yon. Manggagancho yon. Nakita mo na ba si Brent? Hindi pa nga! Hinahanap ko nga, di ba? Hinahanap? Mas nauna ka pa nakipag-away kaysa maghanap. Huwag mo nga akong pinapakailaman. Sige. Ikaw nga eh, nagtatatay-tatayan ka pa sa kanya tapos parang wala kang pakialam dyan. Paano mo naman nasabi yan? Totoo naman. Naghahanap ka ba? Oo naman. Bakit hindi mo pa siya nakikita? Ikaw ba nakita mo na siya? Naghahanap pa nga ako, di ba? Anak mo ba ang hinahanap mo o away?
tumigil ka na nga. Kung wala ka may tutulong, isara mo na lang yung bunganga mo. Importante sa akin si Brent. At sa akin, hindi. Hindi ako nakikipagpaligsahan sa'yo. Bakit kailangan sabihin mo pa sa akin na importante sa'yo ang anak ko? Kasi yun ang totoo. Hindi ko hayaang may mangyari sa kanya. Para ko na siyang anak. Para mo lang siyang anak. Ako, anak ko siya talaga. Sinabing hindi ako nakikipagpaligsahan. Ano bang gusto mong sabihin? Kalimutan mo na. Tutulong ako maghanap kay Brent. Hey, salamat naman. Umuwi ka na muna at magpahinga. Bukas, sasamahan kitang maghanap. Bukas? Oo. Hindi pwede bukas. Hindi pwede? Bakit? Biyernes bukas. Bakit? May pamahiin ba? Wala. Oh, bakit hindi pwedeng maghanap bukas? May taping ako bukas. Ano? Magta-taping ka pa? Oh, sayang din ang kikitain, no? Iba ka? Ano? Wala. Hindi ka naman magte-taping bukas, di ba? Hindi. O, mabuti naman. Bakit? Ikaw na muna mag-ikot para hanapin si Brent. Bahala ka na nga. Hindi ko na alam sa'yo. Hoy, saan ka pupunta? Hanapin mo si Brent, ha? Balitaan mo na lang ako. Papadudot 5 araw na akong hindi umuuwi, si nanay ay hinahanap-hanap naman ako. Pero hinahanap niya ako kay Tito Rog. Kung nakita na daw ba ako. Kasi busy siya sa nagkasunod-sunod na mga tapings niya. Si Tito Rog naman na hindi din nagtitiping ay sinasabing hindi pa ako nakikita. Pero nagiba ang ihip ng hangin noong ika-6 na araw na wala pa din ako. Dito pa lang nagumpisang totoong mag-alala si nanay kasi nag-iiyak na daw ito. 6 na araw bago na-realize ni nanay na delayed reaction siya. Si Tito Rog naman nang malaman nga na nag-iiyak na daw si nanay ay nag-alala na rin. Kaya pipilitin niyang gumawa ng paraan para mapauwi na ako. Papadudot nakita po ako ni Tito Rog kung papaano po ay mamaya ko na sasabihin. Kinausap niya ako ng masinsinan tungkol nga sa kalagayan ng nanay ko noon. Nung una ay ayaw kong maniwala. Kasi naman po papadudot ay 6 na araw na ay saka pa lang siya nag-alala. Naisip ko noon na ayos naman pala na wala ako kasi wala nang ibang nangyari. Masaya pa din sa taping si nanay. Ayun naman yon sa mga kasama niyang umi-extra. Pabida pa din daw si nanay at hindi nagpapatalo sa achievements ng iba pagdating sa pag-i-extra. Pinakiusap lang talaga ni Tito Rog na umuwi ako kaya po ako umuwi kinabukasan. Eksaktong 1 linggo ay sinamahan ako ni Tito Rog pa uwi sa amin. Doon ko nakita si nanay na kahit mag-isa sa bahay ay umiiyak. Nay, Brent! Halika nga rito. Yakapin mo nga ang nanay. Tahan na. Ayun na ang anak mo. Nay, sorry po. Ano ba nangyari sa'yo? Nag-isip-isip lang po ako. Nag-isip ka? 1 linggo? Sorry po talaga, Nay. Pasensya na rin po kung natagalan ako mag-isip-isip. Palibhasa, sarili mo lang ang iniisip mo. Vera, nandyan na ang anak mo. Huwag mo nang pagalitan. Anong wag pagalitan? Ang laki ng damage na ginawa niya. Ano? Nay, Tumigil ka! Ang dami mong sinayang. Ano bang sinasabi mo? May malaking role na naman sana para sa kanya pero dahil wala siya, naghanap na ng iba yung caster. Vera? Nay, kaya kayo umiiyak? Kaya kayo nag-aalala kasi may role na para sa akin na hindi ko nakuha? Natural! Hindi kayo umiiyak kasi nag-aalala kayo sa akin? Nag-aalala ako. Paano kung hindi ka nakunin uli? Pagkakataon mo na makilala, sinasayang mo? Nay! Ewan ko sa'yo! Ang tanda-tanda mo na maglalayas ka pa! Vera, ano bang nangyayari sa'yo? Huwag ka makialam rito! Ako ang nagdala sa kanya dito. O ano gagawin ko ay anak ko naman yan? Hindi ko na alam kung anong iisipin sa'yo, Vera. Hoy, Rogelio! Huwag mo nang dagdagan ang inis ko! Respetuhin mo naman ang anak mo. Aba, sino ka para turuan ako ng respeto? Anak ko yan! Parang hindi eh. Palibhasa kasi hindi ka nagkaanak, kaya pati ang anak ko pinakikialaman mo.
Sobra na yan, Vera. Totoo naman ah! Alis na ako. Sasama ako, Tito. Anong sasama? Pumirmi ka rito sa bahay. Tatanungin ko yung mga supplier kung may kailangan pa na maglilinya. Nay, ano ba naman kayo? Ano ba naman ako? Ginagawa ko to para sa kabutihan mo. Sa kabutihan ko o sa kaligayahan nyo? Ayoko pong mag-extra. Maiba po akong gustong gawin. Hindi ko minamasama yung pagiging extra pero iba yung pangarap ko. Paano ang pangarap ko? Nagagawa nyo naman yung gusto nyo, di ba? Hindi ko naman kayo pinipigilan sa pag-extra eh. Tigilan na natin tong usapan na to. Sumunod ka sa akin. Ewan ko na, Nay. Kaya kami nandito ni Tito Rog kasi naawa kami nung malaman namin na umiiyak ka. Nag-alala kami sa'yo. Sana pala hindi na lang ako umalis sa bahay ni na Tito Rog kung ganito lang din yung dadatnan ko rito. Ano? Ibig mo sabihin nandun ka lang sa bahay nitong Rogelio na to? Kesa magpunta siya sa kung saan, sinabi ko na lang na sa bahay na siya magpalipas ng sama ng loob. Ulo ka talagang Rogelio ka eh. Pinabayaan mo ako maghanap ng ilang araw, nasa bahay mo lang pala ang anak ko. Naghanap, Vera? Hindi ka naman naghanap. Pinahanap mo lang siya sa At akin. nasa inyo lang pala tapos lolokohin mo kung hahanapin mo? Kung noon pa lang nagkausap tayo, nakita ko na nag-aalala ka. Siguro noon pa lang kinausap ko na si Brent para umuwi. Sinaulo ka pala talaga eh. Pwede kitang idemanda ng kidnapping. Nay, nasa tamang edad na ako para magdesisyon. Tsaka ako yung lumapit kay Tito Rog. Ako yung nakiusap sa kanya na doon muna ako sa bahay niya tumira. Kidnapping pa rin yon. Eh kung ikaw ang i-report ko ng child neglect, Anong neglect ang sinasabi mo? Lahat ng mabuti para sa anak ko ang iniisip ko. mabuti lang sa sarili mo. Hindi mo iniisip ang damdamin ng anak mo. Hindi mo pinakikinggan ang gusto niya para sa sarili niya. Ako ang magdedesisyon para sa anak ko at hindi ikaw. Kasi wala kang anak. Nay, ano ba kayo? O bakit? Totoo naman. Tara na nga, Tito. Umalis na tayo rito. Sige! Pag umalis ka, huwag ka nang babalik ha! Halika na, Tito. Ganon? Sige, magkampihan kayo! Magsama kayo! Wala na akong pakialam sa inyo! Papa Dudut, hindi kami makapaniwala ni Tito Rog sa mga inasal ni nanay noong araw na yon. Para siyang wala sa kanyang sarili at parang wala na kaming halaga sa kanya. Kahit kay Tito Rog lang ako nakikitira noon ay hindi talaga nagbago ang isip ni nanay para ayusin ang lahat at puntahan ako at kausapin. Walang nagbago kay nanay. Ang tanging nagbago lang ay wala na siyang kinukulit para sumama sa kanya sa mga tapings. Pero ang pagtitiping niya ay tuloy pa din. May panahon na medyo dumalang ang paglabas ni nanay, siguro ay dahil na din sa dami ng inaway niya. Nag-iikot siya sa mga talent caster, coordinators, caretakers at supplier. Pero para siyang binoykot, lahat sila ay sinasabi na puno na ang mga listahan nila. Kahit ang isang supplier na inaaway niya noon ng sobra ay nilapitan niya din. Nakikipagbati siya pero matigas ang supplier dahil sa tindi ng away nila. Galit pa din sa kanya kaya kung ano-anong mga masasakit na salita ang nadinig ni nanay. Si nanay naman imbes na magpakumbaba ay pumatol pa din. Siniraan niya ang supplier sa ibang mga extra na nandoon pero walang nakikinig sa kanya. Napahiya lang si nanay sa ginawa niya o kung napahiya man talaga siya. Pauwi na si nanay nang makasalubong niya ako kasama si Luan, ang anak ng isa sa mga sinugod niya dati para awayin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, inulit lang ni nanay ang ginawa niya. Ayaw niya si Luan para sa akin dahil extra lang din ito at walang maitutulong sa pag-angat ko. Yun ang nasa isip ni nanay. Sinugod niya kami at pinagsisigawan si Luan dahil nga sa matapang din si Luan ay lumaban din ito ng palitan ng salita. Hindi ko alam ang gagawin ko, Papa Dudut, ayaw paawat ni Luan kaya si nanay na lang ang pinakiusapan ko. Pero mas lalo pa itong nagalit na kesyo mas kinakampihan ko daw si Luan kesa sa kanya. Lalong nagwala si nanay mas tumindi ang lakas ng boses pati ang mga sinasabi niya. Dumating si Tito Rog at tumulong na mag-awat. Ako ang umawat kay Luan at si Tito Rog naman ay si nanay ang inaawat. Pero habang inaawat ay lalo silang nagliliyab sa galit. Hindi naman sila nagpapang-abot
Pero hindi na maganda ang mga salitang nabibitawan nila sa isa't isa. Papa Dudut, mas nag-escalate pa ang away ng pasugod na darating ang nanay ni Luan. Kasama pa nito ang iba pang mga talent supplier na nakaaway din ni nanay. Kaya ayon, imbes na umawat ay sinulsulan pa nila ang nanay ni Luan para maggalit kay nanay. Hindi na sila maaawat kaya si Tito Rog ay binitbit na si nanay palayo sa mga kaaway niya habang ako ay naiwan. Pero nang makalayo sila nanay ay tumahimik na din si Luan. Akala ko ay okay na pero nagulat ako nang sabihin ni Luan na maghihiwalay na kami. Papa Dudut, umaga noong sinagot niya ako, wala pang tanghali ay nagkahiwalay na kami kaagad. Hindi niya daw kaya kung ganon ang nanay ko. Siyempre sumigunda pa ang nanay niya at pinagtabuyan ako. Napakasakit po ng mga nangyari, Papa Dudut. Ibaba mo nga ako! Sandali! Bastos ka talaga, Rogelio ka! Aray! Dapat lang yan sa'yo! Bakit mo ko kinalmot? Bastos ka kasi! Ako pa ang bastos. Ikaw ang nakikipag-away sa kalye. Ano ba pakialam mo? Wala. Wala pala eh! Bakit ka nangihimasok sa buhay namin? Naaawa lang ako. Hindi ko kailangan ng awa mo! Hindi ako sa'yo naaawa. Sa anak mo. Pakialamero ka kasi! Hindi mo man lang binigyan ng kahihiyan ng anak mo. Bakit ako pagsasabihan mo? Pagsabihan mo yung mga yon, nagtulong-tulong pa sila. Akala nila hindi ko sila kaya? Ano? Bakit ka nandito? Vera! Huwag kang makialam dito! Ikaw, Brent! Bakit hindi ka sumama doon sa mga patay gutom na yon? Total sila naman ang kinakampihan mo! Wala po akong kinakampihan, Nay. Sinungaling ka! Palibhasa! Yang ugali mo nakuha mo sa tatay mong sira din ang ulo! Vera, sobra na yan. Sinabi huwag ka makialam dito eh! Nay, ano po bang nangyayari sa inyo? Dahil lang sa pag-extra, nagkakaganyan kayo? Lang? Nilalang mo lang ang pagiging extra? Tandaan mo, ang pag-extra ko ang bumuhay sa'yo! Ang pag-extra ko ang nagpaaral sa'yo! Nay, hindi ko po nakakalimutan yun. Sa totoo lang, ipinagpapasalamat ko nga eh. Pero hindi rin naman po maganda na ipagpilitan nyo sa akin yung gusto nyo. Bakit hindi? Para kanino ba ang kagustuhan ko? Nay, kung ano man yung gusto nyong gawin, nire-respeto ko yun. Pasensya na po kung nakapagsalita ako ng hindi maganda tungkol sa pagiging extra. Pero Nay, respetuhin nyo rin naman po na may iba akong gustong gawin. Sino gusto mo? Yung babae yun? Yung anak nung manunuba? Yun ba ang gusto mo? Hindi lang po yun, Nay, kundi pati sa buhay ko mismo. Yung gusto ko para sa sarili ko. Tsaka para lang alam nyo, Nay kaninang umaga, opisyal na naging kami ni Luan. Pero pagkatapos ko kayong makita na nag-away, yung relasyon naming dalawa, tinapos ko na. O anong gagawin ko? Iiyak ba ako? Nay, tsaka na lang po tayo mag-usap. Papasok na ako sa kwarto ko. Tito Rog, excuse po. Maiwan ko na po kayo. Hoy! Kinakausap pa kita! Hayaan mo na muna yung bata. Hindi siya bata! Nakakaintindi na siya! Paano niya maiintindihan yung ginagawa mo? Maski sino hindi maiintindihan yan. Anak mo pa kaya? Pwes, hindi ko siya anak! Ano ba yung sinasabi mo, Vera? Total wala na siyang pakialam sa mga pangarap ko para sa amin eh. Eh di kalimutan niya na rin na nanay niya ako. Darating ka talaga sa ganyang pag-iisip? Sinabi ko na nga sa'yo, hindi mo ako maiintindihan kasi wala ka namang anak. Oo na, wala na. Pero alam ko kung paano ingatan ang damdamin ng iba. Anak ko man o hindi. Ewan, ang dami mong drama! Bahala ka na nga sa buhay mo. Mabuti pa nga, umalis ka na! Wala ka na nga naitutulong, nanggugulo ka pa! Tito Rog? Aalis na ako. Umalis ka na nga! Ang dami mo pang pasakalye! Tito, Ano yan? Bleach! Bakit mo hawak tong bote ng bleach? Brent! Ano nangyari sa'yo? Tito, Anong ginawa mo? Ininom mo yung bleach! Tito pa alam po. Brent! Huwag ka magsalita ng ganyan. Dadalhin kita sa ospital. Wag na po, Tito. Hayaan niyo na lang po ako. Hindi, bubuhatin kita. Tito, huli na po. Wag na po kayong magpagod. Nararamdaman ko na rin po
Hindi na po ako aabot. Hindi ko na po kaya. Huwag ka magsalita ng ganyan. Brent! Anak ko! Bakit mo ginawa yan? Patawarin mo ko, anak! Magbabago na ako! Hindi na kita pipilitin kung ayaw mo! Anak! Anak! Parang awa mo na! Mahal na mahal ko po kayo. Anak! Papadudot nag-iyakan sina nanay at Tito Rog sa mga nakita nila nung malaman nilang ininom ko ang isang bote ng bleach. Si nanay ay nagmamakaawa pa na hindi na ako pipilitin sa ayaw ko. Magbabago na daw siya, mabuhay lamang ako. Si Tito naman ay pilit ng pilit na bubuhatin ako pero ayoko talaga. Kahit na binubuhat pa niya ako ay nagpapabigat ako lalo. Humingi ako ng tubig at ikinuha ako ni Tito Rog at pag-inom ko ng tubig ay dahan-dahan akong tumayo at kitang-kita ko kung paano magtaka sina nanay at Tito Rog. Dahil lang sa tubig ay parang lumakas na ako. Ilang sandali ay sumigaw ako ng cut. Nagulat pa silang dalawa. Saka ko tinanong kung ayos ba ang acting ko. Parang natulala silang dalawa sa mga nangyari at saka mapapapalakpak si Tito Rog. Pero si nanay ay tatakbo palabas habang humahagulhol pa din. Susundan ko sana pero sabi ni Tito Rog ay siya na ang hahabol kaya hinayaan ko na lamang siya, Papa Dudut. Vera! Veronica! Iwan mo na lang muna ako. Sandali! Bakit ba? Huminto ka muna. Pagod na ako. Sino may sabing habulin mo ako? Napagod na ako kanina kakabuhat sa'yo. Sinabi ko bang buhatin mo ako? Baka naman pwede ka makipag-usap ng maayos. Iwan mo na nga muna ako. Hindi. Pag-usapan natin to. Ngayon. Walang mangyayari. Kasi ayaw mong makinig. Makinig ka na muna. Nakita mo naman ang ginawa ng anak ko. Nagagalit ka? Hindi. Mabuti naman. Naiinis ako kung bakit niya nagawa yon. Hindi ba yun ang gusto mo? Yung umarte siya? Ayun, umarte na sa sarap mo. Pero hindi sa ganung sitwasyon. Akala ko totoo. Natakot ka ba na mamamatay siya? Siyempre, anak ko yun. O bakit dati? Parang wala ka namang pakialam kung anong nararamdaman niya. Huwag mo na nga ako sumbatan. Mahal ka ng anak mo. Alam ko. Oh, bakit mo siya pinahihirapan? Bakit mo siya inihigpitan ng wala sa lugar? Oo na. Huwag mo na ipagdiktikan pa. Mag-usap kayo. Nahihiya ako. Mas maganda yan. Ibig sabihin, nagising ka na. Ano ba? Tinutulungan mo ba ako o sinusumbatan? Sinasabi ko lang naman. Mapapatawad kaya ako ng anak ko? Anak mo yun. Alam ko, nakakainis ka naman tanungin eh. Anak mo yun. Mabuti ka namang tao, kaya ganun din siya. Pabuting tao? Matapos na mga nagawa ko? Naudyok ka lang naman ng mga pangarap mo. Kung magsisisi ka, mapapatawad ka na ng Diyos. Hiyang-hiya ako. Yang hiya mo ang magiging sagabal na naman para sa pagbabago. Kaya alisin mo yung hiya at harapin ang dapat harapin. Tama ka. Nay! Anak! Nay, sorry po. Anak, patawarin mo ko. Madami ako nagawang mali sa iyo. Hindi ko sinasadya mga ngayon. Mataas ang pangarap ko. Nung nagising ako, yung pangarap pala na yun hindi para sa iyo, kundi para sa sarili ko. Pasensya ka na sa mga pamimilit ko sa iyo. Pasensya ka na sa mga nasabi ko. Kalimutan na po natin lahat ng mga nangyari. Salamat, anak. Salamat sa pag-intindi. Ako ang nanay mo pero mas nakakaintindi ka pa kaysa sa akin. Ang ibig sabihin lang nun, Nay, mahal na mahal ko kayo. Hindi na kita pipilitin kung ayaw mo na mag-extra. Salamat, Nay. Pero ako tutuloy pa rin ako, ha? Pero Nay, hindi porke ayaw ko na mag-extra, kokontrahin ko na kayo ha. Siyempre, nakasupport pa rin ako sa inyo.
Salamat, anak. Ayan, maayos na ang lahat. Salamat din po, Tito. Itong batang to, wala yun. Nay, Oh, wala po ba kayong sasabihin? ha? Saan? Sa mga nagawa ni Tito Rog para sa atin? Yun ba? Oh, Nay. Ano na? Go! Salamat, Rogelio, sa lahat na nagawa mo sa amin. Lalo na sa anak ko. Malaking bahagi ka ng paglaki niya. Sandali, naiiyak ako. Tigilan mo nga ako. Nung pina-acting ka dati sa taping, hindi ka nakaiyak. Kaya ka pinalitan. Iba naman yun. True to life to, no? Umuwi na nga tayo. Mamaya mag-away na naman kayo eh. Papadudot nagising na si nanay na wala sa dugo ko ang maging isang artista. Pero kahit na ganoon ay masaya na kami ni nanay mula noong araw na yon. Makalipas lang ang ilang buwan, pagka-graduate ko ay nakapagtrabaho na ako noon ng regular at nagsimula bilang trainee sa isang kumpanya sa Makati. Masaya naman ako sa trabaho ko kasi gusto ko at walang nagpilit sa akin. Papadudot hindi na kami nagkabalikan ni Luan nung nakipaghiwalay siya sa akin ay naisip ko din na hindi ko pala siya gusto kasi na-turn off ako sa kanya noong patulan niya si nanay at nakipagpalitan siya ng hindi magagandang salita. Kahit alam niyang mas matanda sa kanya ang kaaway niya at higit sa lahat ay nanay ko pa. Pero noong panahon na yon ay nagpatuloy pa din si nanay at si Tito Rog sa pag-e-extra. Gusto talaga ni nanay eh. Sinabi niya na may hinihintay lang daw siya bago siya magretiro sa pag-e-extra. Noong 2012 matapos mabigyan ng linya si nanay sa isang serye sa GMA Network, ay tumigil na siya sa pag-e-extra. Gusto lang pala ni nanay na magkaroon ng linya. Yun palang hinihintay niyang hudyat ng pagre-retiro niya. 2012 din po noong mag-decide sina nanay at Tito Rog na magpakasal na. Opo Papadudot, nabuo po ang pag-iibigan nila dahil sa lahat ng serye at pelikula na pinagsamahan nila ni Tito Rog. Kaya ayon, para silang childhood sweetheart na nagkatuluyan. Mula po noon ay sa isang bahay na sila nakatira. Ako naman po ay nakabukod pero wala pa din akong girlfriend noon. Masaya naman po ako kahit na ganoon. Sa taong pong ito ay 12 years anniversary na nila nanay at Tito Rog. Hindi na po sila nagkaanak. Masaya na sila sa nag-iisang anak nila at ako po yun. Pero kahit na hindi sila nagkaanak ay nagkaroon naman sila ng 4 na apo. Opo, happily married na din po ako. Binabantayan ko po si nanay at ang asawa ko. Kasi baka magbalik ang pangarap ni nanay o kaya ang asawa ko naman ang maging tulad ni nanay kasi nakikitaan ko po ang mga anak ko na nahihilig sa pag-arte. Salamat po Papadudot sa oras na ibinigay ninyo para sa aking kwento. Maraming salamat po sa Barangay Love Story sa pagtampok dito at sa pagkakataon na ibinigay ng Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Brent. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever.